ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Normal makaramdam ng panibugho lalo na kung merong dahilan at pinanggagalingan. Ngunit sana'y mahanap natin sa ating puso ang pagpapatawad upang mas gumaan ang ating dinadala. Ikaw kabarangay, nanibugho ka na ba? Dear Papa Dudut, narinig ko na minsan ninyong sinabi sa radyo na bumabalik ang kabutihan, ganoon din ang kasamaan. Simula nung narinig ko yon ay napaisip ako ng husto sa mga bagay na nagawa ko sa nakaraan na nagresulta sa akin ng mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan. At kaya ako sumulat sa inyong istasyon ay upang hingi ng payo ng mga kabarangay natin tungkol sa aking sitwasyon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Vanessa, 32 years old at taga Rizal. Nagtatrabaho ako sa isang private company sa Quezon City bilang HR assistant na nagsimula noong graduate ako sa college taong 2014. Noong araw may naging boyfriend ako at nagtagal din kami ng 4 na taon hanggang sa nag-decide siyang mag-abroad noong 2018 para sa aming future. Makalipas nga ang 5 buwan ng parehong taong yon. At habang nasa ibang bansa siya ay nagkita kami ng ex-fling ko noong high school na si Aldrin sa isang resort sa Laguna nang minsan kaming pumunta doon ng mga katrabaho ko para mag-relax. Dahil meron na nga kaming nakaraan ay mabilis kaming nagkapalagay ng loob ni Aldrin. At nalaman ko siya ay single and ready to mingle ng mga panahong yon, Papa Dudut. Grabe, hindi ko akalain na magaling ka pala sa kama. Siyempre hindi mo talaga akalain. Kasi hindi mo pa naman ako naikama nung high school tayo eh. Hindi pa rin naman ako nun marunong. Parang totoy pa ako eh. Hindi pa pala sa lagay na yon? Oo, Eh bakit ang babaero mo na? Kung kani-kaninong babae na didikit ang pangalan mo. ganun talaga pag gwapings at malakas ang dating. Yabang. Pero hindi naman pala marunong humalik. Uy, marunong naman. Sa bagay, galing mo nga kanina eh. Gusto mo isang round pa? Mamaya na. Pagod pa ako, pahinga muna tayo. Grabe no, ang tagal na rin simula nung huli tayo nagkita. Pagkakatanda ko, high school graduation natin yun. Huli kitang nakita na parang may inaabangan sa gate ng eskwelahan natin nung dumaan kami nila mama at papa palabas. Nilingon pa nga kita pagkalampas namin sa'yo. Kaya lang ang bilis mo namang nawala. May samaligno ka ba? Sobra ka naman. Pero hindi ko na maalala yun ah. Baka humina ng memory mo. Siguro nga. Magkasing edad lang naman tayo. Joke lang. Pero tagal na rin kasi. Oo nga, pero hayaan mo na. Mahalaga nagkita uli tayo. Tama. Kumusta pala yung trabaho mo dun sa call center? Parang nabanggit mo nung nakaraan na magre-resign ka na. Natuloy ba? Hindi eh. Kasi naisip ko magde-December na. Sayang yung 13-month pay. Siguro sa susunod na taon na lang. Ikaw talaga, mautak ka rin eh. Alam mo yan, HR ka eh. Oo. Pero naniniwala naman ako na hindi mo aalisan yung kumpanya mo kung matino sila sa mga tauhan nila. Oo, tsaka pwede rin naman na gusto lang namin mag-improve sa mga career namin o sumubok ng ibang bagay. Bakit? May naiisip ka ba na bagong career? Wala pa nga eh. Pero tsaka na yun, di pa naman ako aalis sa trabaho. Oh, ikaw ba? Anong ako? Hindi ako naghahanap ng bagong career, just for you to know. Alam ko naman. Pero yung itatanong ko talaga anong plano mo ngayon sa boyfriend mo? Hanggang kailan mo siya planong lokohin? Yun nga eh. Pagkatapos nung nangyari sa atin, parang bigla akong nakonsensya. Ibig mong sabihin gusto mo nang tigilan yung ginagawa nating panloloko sa kanya? Hindi.
Yung gusto kong tigilan ay yung relasyon namin kasi… Kasi wala na rin naman yung patutunguhan. Malayo siya sa akin. Pakiramdam ko mag-isa ako. Mahirap pala yung ganito. Yung bang sa cellphone lang kayo nag-uusap, tapos madalas sandali lang kasi iba oras dun sa kanila. Ilang buwan na nga ba siya doon? 5. Pero kahit na, kung nung mga una hanggang 3 buwan nakakapagtiis pa ako sa setup namin, pwesto mga sumunod, na-realize ko na hindi ko pala talaga kaya yung LDR. Para ako mababaliw, lalo na nasanay ako na malapit lang kami sa isa't isa sa loob ng 4 na taon ng relasyon namin. Kaya hindi mo ako masisisi na nagawa ko sa kanya tong panluloko ko. Hindi naman kita sinisisi. Gusto ko lang malaman mo na masaya ako kasi nagkita ulit tayo at naging close. Tsaka kung magiging single ka na, naisip ko, pwede tayo magsimula ulit, lalo single rin naman ako. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Totoong totoo. Mga padudot, hindi ko naisip na may boyfriend ako na nasa malayo ng mga panahong yon. Dahil na rin sa pangungulila sa kanya ay nagawa ko siyang lokohin. Doon ko nga na-realize na hindi ko pala talaga kaya ang long distance relationship. Kaya nung una pa lamang ay hindi na ako sang-ayon sa plano ng boyfriend ko na pag-iibang bansa. Although nangako naman siya sa akin na pasusunod rin ako doon, alanganin pa rin ako dahil ayokong mapalayo sa pamilya ko rito sa Pilipinas. Kaya nga nang bumalik sa buhay ko si Aldrin ay naramdaman ko na hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin kinabukasan ay nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko. Oo, masakit sa akin lalo na noong narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa cellphone na huwag kong tapusin ang lahat sa amin. At sa totoo lang ay natameme pa nga ako noong tinanong niya kung ano raw bang nagawa niyang pagkakamali. Sa huling pagkakataon ay sinabi ko sa kanya na nag-cheat ako at nakonsensya kaya gusto ko nang makipagkalas. Kahit masakit ay tinanggap niya sa akin ang desisyon at pinalaya ako. Hindi nga nagtagal ay naging kami ni Aldrin at doon na naulit nagsimula ang mga pinakamasayang araw ng buhay ko. Mabilis na nagdaan ang 5 taon at sakto sa aming anniversary ay meron akong sorpresa sa boyfriend ko. Happy anniversary, mahal! Happy anniversary din. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na 5 years na tayo. Ang bilis ng panahon, parang kailan lang. Oo nga eh. Ang dami nating pinagdaanan. Pero yung di ko talaga malilimutan nung nag-pandemic. Daig pa natin yung nag-LDR nun. Kasi literal na ilang buwan din tayong di nagkita dahil bawal lumabas. Kaya nga, mahirap din sa part ko. Kasi na-stuck ako sa condo unit na nirerentahan namin ng mga katrabaho ko na malapit sa office. Kaya sobrang bilib ako sa'yo, mahal. Kinaya mo. Naalala ko nun sinabi mo parang di mo kaya makipag-LDR. Oo, pero lahat naman tayo apektado ng pandemic nun. Alam nga naman mag-inarti ako. Swerte lang talaga ng ibang couple kasi na-lockdown sila na magkasama. Sa tono mo parang gusto mo na tayong ma-lockdown na magkasama. Oo, at mukhang mangyayari na yon dahil may sorpresa ako sa'yo. Ano yan? Sorpresa nga, di ba? Parang bigla akong kinabahan. Normal lang yan, pero kalmahan mo lang. Pag nalaman mo kung ano yung surprise ko, siguradong matutuwa ka. Sige nga, ano ba yon? Teka, kunin ko lang sa bag ko. Alam ko nandito lang yun eh. Ah, ito. Saan? Pero pikit ka muna. Kailangan pa ba yon? Oo, para may thrill. Ikaw talaga? Dami mong alam. Siyempre. So ano na? Pumikit ka na. Ito na, pipikit na. Kailangan ko rin bang magbilang ng 1, 2, 3? Pwede rin naman. Yan, nilagay ko na sa harap mo. Dilat ka na. Sige. Ano yan? Surprise! Magiging tatay ka na! Hala, totoo ba to? Hindi ka nagbibiro, mahal? Bakit naman ako magbibiro? Siyempre, totoo yan. Noong nakaraang araw pa talaga yan. Kanina, bago ako pumunta dito sa restaurant para sa anniversary dinner natin,
Dumaan muna ako sa OB para magpa-check up. Tapos confirm. Gusto mo makita ultrasound ng baby natin? Oo naman, sige, patingin ako. Sige. Kunin ko lang sa bag. Ah, ito oh. Tignan mo yung sonogram ko. Yan yung baby natin. Oo nga, magiging tatay na nga ako. Masaya ka ba? Tinatanong pa ba yan? Siyempre masayang masaya ako. Sa sobrang saya ko parang gusto kong sumigaw. Yan naman yung wag mong gagawin. Kasi baka kalad ka rin tayo ng guard palabas. Mukha pa naman masungit si Manong. Oo nga, pero joke lang naman yun. Masaya lang talaga ako. Ako rin naman eh. Kabado nung una kasi wala akong idea sa pagbubuntis. Pero alam kong kakayanin ko naman dahil kasama kita. Hindi ko mawawala sa tabi ko, di ba? Oo, hindi ako mawawala sa tabi niyo na magiging baby natin. Thank you. I love you, mahal. I love you too, mahal. Salamat sa napakagandang regalo mo. Papadudot, sobrang saya ko talaga nang nalaman kong magkaka-baby na kami ni Aldrin. Sakto kasi pareho na rin naman kaming 31 years old noon at dagdag pa nga sa kasiyahan ang nakita ko. Ang excitement sa mga mata ng boyfriend ko pagkatapos niyang malaman na buntis ako. Alam ko, Papadudot, na malaki ang magbabago sa relasyon namin lalo na at magkakaanak na kami, pero wala kaming hindi kayang gawin para sa baby namin. Excited na kaming maging magulang at pinangako namin sa anak namin na ibibigay namin lahat ng mabubuti at magagandang bagay sa kanya. Kaya lang 2 buwan matapos kong sabihin kay Aldrin na buntis ako ay meron din siyang ipinagtapat sa akin. At yon ay ang plano niyang pagsunod sa tiyuhin niyang barista sa Singapore para doon ay magtrabaho. Nung una ay nagtampo ako sa kanya dahil ayaw ko talaga ng LDR, pero pinarealize sa akin ni Aldrin na kailangan kong kayanin dahil gagawin lang naman daw niya yon para sa anak namin at sa magiging pamilya namin sa hinaharap, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko para hindi kainin ang matinding lungkot habang nandito ako sa Pilipinas at nasa Singapore si Aldrin. 4 na buwan na noon ang tiyan ko nang umalis siya bago siya tulungang sumampa sa eroplano ay nangako sa akin ng boyfriend ko na lagi kaming mag-uusap sa cellphone para hindi ko raw maramdaman na malayo kami sa isa't isa. Naniwala at nagtiwala ako sa kanya dahil alam ko na para rin naman sa baby namin ang pag-iibang bansa niya. Oo, kahit ayoko ng LDR ay sinantabi ko ang sarili kong kapakanan para sa anak namin. Maayos naman ang unang 3 buwan namin ni Aldrin bilang LDR couple. Challenging lalo, paano namin pinagkakasya sa ilang minuto ang lahat-lahat na mga nangyari sa araw namin sa aming kwentuhan. Pero sa tulong ng mga kaibigan ko na matagal na rin sa ganong setup ay nakakuha ko ng tip kung paano mapapanatili ang init at saya ng relasyon namin. Kaya lang nung nag-4 na buwan na si Aldrin sa Singapore ay napansin ko na dumalang na ang pakikipag-communicate niya sa akin. Bagay na hindi ko na kinatutuwa, Papadudot. Oras dito sa Pilipinas at dyan sa Singapore. Pero bakit hirap na hirap ka pa rin tawagan ako, ha? Mahal naman. Huwag mo ako matawag-tawag na mahal. Nanggigigil ako sa iyo, Aldrin. Vanessa, makinig ka, okay? O ngayon, yan na lang tawag mo sa akin. Sabi mo huwag kitang tawaging mahal. Ano gusto mong itawag ko sa'yo? Kahit kailan napakahina mong umintindi. Siyempre kahit ayoko na tawagin mo kung mahal, ibig sabihin nun gusto ko pa rin talaga. Ay, kahit kailan labo niyo talaga mga babae. Ayaw daw pero gusto. Ano kaya yun? Basta, naiinis pa rin ako sa'yo. Bakit ka ba kasi naiinis? Kasi wala ka ng oras sa akin. Dati naman bago tayo matulog nakakapagkwentuhan pa tayo. Pero ngayon hindi na, kasi madalas nauna ka na matulog. Pagod nga kasi ako sa trabaho, tapos lagi pa kaming overtime. Kaya hindi na rin tayo nagpapang-abot.
Eh kapag nag-online ako, ikaw naman yung offline. Malamang. Anong oras ka ba nag-online? Madaling araw na. Maawa ka naman sa akin, buntis ako. Alam ko naman yun. Kaya nga hindi sumasama ang loob ko pag hindi tayo nakakapag-usap. Ah, ganon? Oo! Pwes ibahin mo ko. Kasi masama ang loob ko. Pali ko bang dinadahilan mo lang yung trabaho mo dyan? Pero yung pala may iba kang babae. Yan naman yung hindi ko magagawa. Loyal ako sa'yo, no? Tsaka magkakaanak na tayo. Makukuha ko pa bang magloko? Anong malay ko? Eh yung iba ko ang katrabaho, may 2 o 3 na ngang anak pero iniiwan pa rin ng mga asawa at kinakasama nila kasi nakahanap na ng iba. Hindi ako katulad nila kaya wag mo akong ikumpara sa kanila. Hindi raw. Eh pare-pareho lang naman kayo mga lalaki. Baka nakakalimutan mo na sa ating dalawa, ikaw yung nag-cheat sa boyfriend mo noon. Bakit bigla mo namang pinasok sa usapan yan? Nakakainis ka na eh. Sumusobra ka na sa pambibintang mo sa akin. Kung alam mo lang yung hirap ko rito sa ibang bansa para lang masustentuhan ko kayo na magiging baby natin, para sabihin ko sa'yo hindi madali. Tapos ikaw tamang hinala lang dyan. Sino ba kasi may desisyon na pumunta ka dyan? Di ba ikaw lang din? Hindi mo pa nga sinabi sa akin no na may plano ka palang sumunod sa tsuhin mo dyan sa Singapore. May pasabi-sabi ka pa na hindi ka mawawala sa tabi namin ng anak natin. Pero hindi mo naman tinupad. Nak naman ang... Alam mo, napipiko na ako sa'yo ha. Babaan na kaya kita ng cellphone. Sige, subukan mo. Para hindi mo na kami makontak ng anak mo. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung anong ibig kong sabihin, kaya wag ako, Aldrin. Okay, I'm sorry. Pagod lang talaga ako sa mga away na ganito. Kaya please naman mahal, wag na tayong mag-away oh. Hindi lang tayo mag-aaway kapag umuwi ka na rito sa Pilipinas. Ano? Sabi ko, umuwi ka na dito sa Pilipinas. 8 buwan na tong tiyan ko. Anong plano mo? Manganganak ako nang wala ka sa tabi ko? Pero hindi pa tapos yung kontrata ko rito. Sayang naman mga ginastos ni Tito para lang makapunta ako rito sa Singapore. Wala akong pakialam. Mamili ka. Magstay ka dyan o hindi mo na kami makikita ng anak mo kahit kailan. Ano? Sagot! Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung gano'n na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. 8 buwan na akong buntis, sa susunod na buwan ay manganganak na ako. Sa loob ng 4 na buwan ay emosyonal ako dahil malayo sa akin si Aldrin, tapos ay nawalan pa siya ng oras sa akin dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Praning din ako na baka niloloko na pala niya ako at dinadahilan lamang niya ang kanyang trabaho doon. At kahit na pinabulaanan niya yon ay hindi ako naniwala sa kanya. Sabihin niyo nang takot din ako sa sarili kong multo mula sa panlolokong ginawa ko noon sa ex-boyfriend ko. Dahil sa pananakot ko kay Aldrin na hindi ko ipapakita sa kanya ang anak namin. Kapag hindi pa siya umuwi ng Pilipinas ay walang nagawa ang boyfriend ko kundi ang pagbigyan ng gusto ko. Bumalik siya ng bansa kahit na masama ang loob niya sa akin. 2 linggo bago ko manganak ay nag-decide kaming magrenta ng apartment malapit sa pinagtatrabahuhan namin sa Quezon City. Kaya lang nung nanganak na ako, na-CS ako at noong nakalabas na ako sa ospital ay nahirapan kaming mag-adjust sa panibago naming buhay kasama ang baby namin. Doon na kami nag-usap at nagkasundo na uuwi muna kami ng anak namin sa bahay ng parents ko na nasa Morong Rizal. Nag-offer din kasi ng tulong ang mama ko sa pagbabantay sa akin at sa baby namin, lalo't bawal pa akong magkikilos dahil operada ako. Pero hindi namin siya makakasama doon dahil masakip ang bahay namin at marami kaming nakatira doon. Kaya si Aldrin ay uuwi na lang din muna sa kanila sa Fairview at dadalaw na lamang sa amin sa Morong. Nagbalik call center agent na rin siya para may ibang tustos sa amin. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Masasabi ko na unti-unti na akong nakaka-recover mula sa panganganak. Makakabalik rin ako sa trabaho pero habang sinusulit ko pa ang maternity leave ko ay si Aldrin muna ang sumusuporta sa aming mag-ina. At siya rin ang paruot pa rito sa bahay namin para bumisita. Yun! Ay ano ba yan? Hina naman ito, pabuhat. Talaga naman.
Dapat dito pinapatalsik eh. Mahal, pwede bang hinaan mo ang boses mo? Baka magkising ang anak natin eh. Mahina naman boses ko ah. Hindi mahina ang boses mo. Dinig na dinig nga hanggang dun sa sala. Nakakahiya kina mama kasi hindi na nila maintindihan yung pinapanood nila sa TV. OA naman. Pwede namang lakasan yung volume ng TV. Kasalanan ko talaga. Ititigil mo ba yan o babasagin ko yung cellphone mo? Oh, ayan, tinigilan ko na. Napaka-bayolente mo naman. Bayolente na kung bayolente. Pero hirap mo kasing pakiusapan. Buti na lang tulog mantika ang anak natin kasi hindi madaling magising sa ingay mo. Ako na lang ba talaga nakikita mo sa pamamahay na to? Ako na lang ba yung maingay? Kanina nga naririnig ko yung tatay mo nagpupukpok doon sa labas. Tapos yung kapatid mong isa ang lakas makipag-cellphone. Abot dito sa kwarto yung ingay ng chismisan nila. Pwede ba wag mo silang ikumpara sa'yo? Alam nga naman magreklamo ako. Nakikitira lang naman ako dito sa bahay. Sina mama at papa pa rin ang may-ari nito, no? Ah, ganon. Kaya ako na lang yung mag-a-adjust. Ano ba kasing kinakagalit mo? Pwede ka naman maglaro ng hindi dumadaldal ah. Hirap sa inyo ng mga online gamer, napakaingay. Palibhasa, di ka gamer. Kaya wala kang alam sa nararamdaman namin. Hindi ko na kailangan maging gamer, no? Diyan pa lang sa anak mo, ubus na ang oras ko. Ni hindi na nga ako makapagsuklay ng buhok o makapaligo man lang pag hindi hawak ni mama yung baby natin. Tapos makukuha mo pa maglaro katulad ng ginagawa mo? Wala namang masama sa paglalaro ko ah. Wala nga, pero… pero ilugar mo naman. Huwag naman sa tuwing nandito ka sa bahay para dalawin kami ng anak mo. Kasi nakakainis na eh. Ano namang nakakainis doon? Hirap sa'yo, masyado mong pinapansin lahat. Papansinin ko talaga kasi wala ka ng oras sa amin ng anak mo. Lagi ka nalang naglalaro sa cellphone mo tuwing nandito ka sa bahay. Buti sana kung mahaba yung oras na nilalagi mo rito, hindi naman. Maya-maya uuwi ka na rin tapos hindi pa tayo nakakapag-bonding. Ano ba kasing bonding ang gusto mo? Gusto mo na bang sundan na agad natin yung anak natin? Siyempre hindi. Bastos ka. Anong bastos doon? Tingin mo sa akin yun lang yung habol ko sa'yo? Malay ko. Sabi mo kasi wala na tayong bonding eh. Oo, pero hindi yun ang sinasabi ko. Wala ka namang sinasabi kung ano. Kaya malamang maiisip ko yun. Tsaka bakit ngayon ka pa naging conservative? May anak na tayo. 5 taon na rin tayo magkarelasyon. Mag-6 na taon na nga eh. Kahit na. Sana man lang, naisip mo na bagong panganak ako. Ni hindi pa nga naghihilom na maayos yung tahi ko tapos naiisip mo na talaga yung bagay na yun? Kung ikaw kaya yung magbuntis at manganak nang malaman mo yung hirap naming mga babae. Sorry na. Surihin mo mukha mo. Mahal naman eh. Buisit. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Papadudot, hindi yun ang una at huling beses na napansin kong busy sa cellphone niya si Aldrin. Naglalaro lang naman daw siya at wala naman daw masama doon. Kaya nga hinayaan ko na lamang siya pero pinagsasabihan ko siya kapag pakiramdam ko na doon na lamang nauubos ang oras at atensyon niya imbes na sa amin ang anak niya. Mabuti sana kung hindi limitado yung nilalagi niya sa bahay namin. Sa huli kahit na nagkakairingan kami ni Aldrin ay hindi pa rin naman siya nanalo sa akin. Sa totoo lang, simula na magka-baby kami ni Aldrin, naging priority ko na talaga ang aming anak. Iba na kasi talaga kapag naging nanay ka. Yung dating mahalaga sa iyo ay mawawalan ng saysay dahil anak mo na lamang yung pinakamahalaga sa buhay mo. Isa na nga doon yung relasyon namin ni Aldrin Papadudut. Lalo kung dati praning ako na baka maghanap siya ng iba pag hindi ko siya nabantayan ng husto. Pero nung nagkaanak kami ay ayoko nang mangunsimi sa bagay na yon dahil nadodoble lang ang pagod ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hinayaan ko na lang si Aldrin sa kung ano ang pinagkakaabalahan niya sa buhay. Basta hindi niya napapabayaan ang pagiging tatay niya sa anak namin ay ayos na sa akin yon. Sa pakiramdam ko ay maayos naman ang relasyon namin dahil wala namang ginagawa si Aldrin na ikakagalit ko. In fact, masaya kami noong nagpabinyag kami sa anak namin at nangako siya sa akin sa harapan
ng mga bisita, ninong at ninang at mga magulang namin na makakasalan niya ako. Kung kailan ay sorpresa raw. Siyempre niwala ako sa kanya dahil deep inside ay gusto ko rin namang maikasal sa lalaking mahal ko. Kaya lang akala ko ay okay talaga kami pero mukhang nagkamali ako. Nung nagbalik na kasi ako sa trabaho ay sakto nag-resign naman siya sa pinagtatrabahuhan niya. Dahilan niya ay burnout daw. Sinabi niya sa akin na magpapahinga lamang siya ng 1 buwan at maghahanap na ulit ng bagong trabaho. Pumayag ako kasi mahalaga rin naman sa akin ang mental health niya. Nakiusap lang ako na ihatid sundo niya ako sa bahay at trabaho ko since may motor naman siya at wala pa siyang pasok. Hirap kasi ako mag-commute pero nag-share naman ako ng panggas sa kanya. Kaya lang 2 linggo lang niya akong hinatid sundo at noong mga sumunod na araw ay hindi na dahil kesyo busy daw siya sa ibang bagay tulad ng pagsama sa mga long ride ng mga barkada niyang may motor din, Papa Dudut. Mag-usap nga tayo, Aldrin. Nag-uusap na tayo. Huwag mo nga akong pilosopahin. Seryoso ako. Seryoso rin naman ako ah. Sabi mo mag-uusap tayo. O ayan, nag-uusap na tayo. Tsaka pwede ba? Kung aawayin mo ako, wag mo na lang din akong kausapin. Wala ako sa mood makipagtalo. Pagod ako. At ikaw pa talaga yung wala sa mood? Kumusta naman ako? Tsaka ano yun? Pagod ka? Wala ka namang ibang ginagawa kundi makipag-long ride sa mga barkada mo. Huwag mong sabihin na dun ka napapagod. Oo, dun nga. Wow, kapal naman talaga ng pagmumukha mo. Bakit ba kasi? Napapansin ko panay sama mo sa mga barkada mo magmotor. Imbis na ihatid sundo ako sa trabaho. Lagi mong dahilan pagod ka. At hanggang dito ba naman sa pagpunta mo sa bahay, yan pa rin nirarason mo? Yun nga kasi yung totoo. Tsaka sorry na kung hindi na kita nihahatid sundo. Babawi na lang ako sa'yo. Wala ka nang babawian kasi ayoko na. Kung pagod ka, mas pagod ako. Anong ibig mong sabihin? Kung umasta ka, akala mo kung sino kang walang anak? Hindi pa lang tayo magkasama sa iisang bubong pero hindi ibig sabihin hindi mo na kami responsibilidad. Kaya naisip ko tuloy, what if maghiwalay na lang tayo? Mahal naman. Huwag mo naman sabihin yan oh. Ayoko maghiwalay tayo. Ayoko rin naman pero pagod na ako. Pagod na ako sa trabaho, pagod pa ako sa biyahe. At mas pagod pa ako sa pag-aalaga sa anak natin pag uwi rito sa bahay. Oo, tinutulungan ako ni Mama. Siyempre nakakahiya naman na palaging siya yung nag-aalaga imbis na ikaw. Dahil ikaw yung tatay, di ba? Oo, pero wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Baka pag ako yung nag-alaga sa baby natin eh. Ano? Wala kang alam? Oo. Anong alam mo? Maglaro ng online game? Mag-long ride kasama mga barkada mo? Ayos ka rin oh. Buhay binata talaga. Sana all. Nagre-relax lang naman ako. Nag-unwind. Di ba sabi ko burnout ako sa trabaho? Burnout na rin ako sa trabaho ko. Pero hindi ko magawang umalis dahil iniisip ko yung baby natin. Pero ikaw? Grabe! Bilib din ako sa'yo. Sinabi mo lang sa akin na nag-resign ka na nung last day mo na sa trabaho. Sigurado kasi ako natututulan mo yung pagre-resign ko kung sinabi ko ng mas maaga. Buti alam mo. Ayoko na kasi maging ahente. Pagod na ako. Ilang taon din na yun at yun lang yung ginagawa ko. Kaya nga masaya ako nung nakapag-Singapore ako. Pakiramdam ko may bagong opportunity na nagbukas para sa akin. Kaya lang bigla mo naman akong pinauwi rito sa Pinas. Hanggang ngayon ba naman, sinisisi mo pa rin ako sa pag-uwi mo? Oo, nagalit sa akin yung tito ko. Sinayang ko raw yung opportunity dahil nakinig ako sa'yo. Kaya nga nakikipaghiwalay na ako sa'yo ngayon para magawa mo na yung gusto mo. Total mas masaya ka naman sa ibang bansa habang malayo sa amin ng anak mo eh. O di kaya dyan sa mga barkada mo? Di doon ka na. Umalis ka na sa pamamahay namin at sa buhay namin ng anak ko. Papa Dudut, maiksi na ang pasensya ko pero lalo pang umiksi sa mga baluktot na katuwiran ni Aldrin. Para sa akin ay wala na siyang karapatang umastang binata dahil may anak na kami. At hindi porke hindi kami nakatira sa isang bubong ay gagawin na niyang excuse ang mga bagay na yon.
Nakuha niya pa talaga na magpakasarap samantalang ako nagpapakahirap sa pagkayod para sa amin kahit na operada ako. Parang ang unfair naman noon kaya nga hinamong ko na lamang siya ng hiwalayan. Bagay na hindi naman niya pinatulan. Nakiusap siya sa akin na ayusin pa rin daw namin at sa huli ay pumayag naman ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, akala ko ay titino na si Aldrin pero lalo pa siyang lumala. Hindi nga nagtagal ay may nakarating sa aking balita na may regular siyang inaangkas na babae sa motor niya habang naglo-long ride. Nagalit ako sa boyfriend ko at pinaamin ko siya. Nag-deny pa ang mokong pero sa huli sinabi niyang nagugustuhan na niya yung naturang babae. Kinumpara niya pa nga ako doon sa babaeng yon, bagay na ikinagulo ng isip ko. Ang kapal ng mukha niya. Akala ko ay ayos lamang kami pero nagkamali ako. Yun na rin ang naging hudyat para tuluyang ko nang tapusin ang aming relasyon at makipagkalas sa kanya. Makalipas nga ang 2 linggo ay nalaman ko na mag-on na sila ng babae niya. Grabe ang gigil ko na mga panahong yon, lalo na kinukonsinti lang din pala siya ng mga magulang at pamilya niya. Hindi nagtagal ay nagkasundo kami na mag-co-parenting na lamang sa anak namin. Pero isang araw ay may nalaman ako sa mama ko. Noong minsang dinalaw ni Aldrin ang aming anak sa bahay, Papa Dudut. Kapal naman ang mukha mo, Aldrin! Tumawag ka lang ba para sabihin sa akin yan? Oo, kasi yun naman ang totoo. Aga-aga! Ano na naman bang kasalanan ko sa'yo? Malaki! Nalaman ko lang naman na sinama mo pala yung babae mo rito sa bahay namin kahapon. Oh, ano naman sa'yo ngayon? Anong ano sa akin ngayon? Tanga ka ba talaga? Bakit mo yung ginawa, ha? Gusto raw niya makilala yung anak natin, kaya sinama ko siya sa bahay. Mabait naman yun, mahilig sa bata. Wala akong pakialam kung mabait siya o mahilig sa bata. Sa susunod na isama mo pa yung babae mo sa bahay namin, hindi mo na pwede makita yung anak natin. Bakit naman? Wala naman kaming ginagawang masama ah. Ayoko lang na mapalapit yung anak ko sa kung sino mang karelasyon mo. Dahil ano na lang sasabihin ng ibang tao, sige nga. Sa lagay mas inaalala mo pa sasabihin ng iba? Oo, tsaka ayoko na hawak-hawakan ng bago mo yung anak ko. Wala ka na ba talagang respeto sa akin? Kasi kung meron, ipapaalam mo sa akin na pupunta kayong dalawa sa bahay. Kaso hindi eh. Basta-basta ka na lang pumunta doon kasama yung babaeng yun. Tandaan mo, ako pa rin ang nanay ng anak natin. Hindi naman niya inaangkin yung pagiging nanay sa anak natin. Malamang ikaw pa rin talaga yung nanay. Hindi raw inaangkin pero masyado siyang epal. Sandali nga. Nagsiselos ka ba? At bakit naman ako magsiselos? Mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Ipapaalala ko lang sa'yo na tapos na tayo. Ikaw pa nga yung nakipaghiwalay sa akin kaya wala kang karapatan na magselos dyan. Hindi ako nagsiselos. Bakit ko pagseselosan yung babae mo? Malas nga niya. Kasi siya naman yung susunod na mangungunsumi sa'yo. Ay, hirap sa'yo. Wala kang bilib sa akin. Buti pa yung girlfriend ko. Proud na proud sa akin. Paano ako magiging proud sa'yo? Diskarte mo, bulok. Tsaka pwede ba? Wag na wag mo akong makumpara-kumpara sa malanding babaeng yan. Tandaan mo na malaki ang kasalanan niyo sa akin. Lalo ka na, Aldrin. Kaya wag kang umasta na akala mo ikaw ang biktima rito. At sinong biktima rito? Ikaw? Baka nakakalimutan mo. Kung cheater ako, cheater ka rin. Kaya wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Niwala sa ating dalawa yung malinis. Pareho lang tayong manloloko rito. Kung iinsultahin mo lang ako, mabuti pa wag na wag ka nang pumunta sa bahay. Hindi mo na pwede makita ang anak natin. Wala kang kwentang tatay! Vanessa naman, pag-usapan muna natin to. Tapos na tayo, di ba? Kaya wala na tayong dapat pag-usapan pa. Please, wag mong ilayo sa akin yung anak ko. Pangako, hindi ko na isasama sa bahay niyo yung girlfriend ko. Dapat lang. Dahil malapit ko na kayong pagbuhuli na dalawa. Papadudot, binabaan ko na nang tawag si Aldrin noong panahon na yon dahil parang sasabog na ang dibdib ko sa sama ng loob. Ang kapal kasi ng mukha niyang ilapit ang anak ko sa babae niya na siyang dahilan kung bakit nasira ang pamilya namin. Kaya nga bago ko pa tutuhanin ang banta ko sa kanya na hindi ko na ipapakita ang anak namin sa kanya,
ay nagkasundo kami ni Aldrin na hindi na niya dadalhin sa bahay ang bago niyang girlfriend. Pinagbawalan ko rin siya na pumunta sa amin pag wala ako para makasigurado ako na hindi niya kukunin sa akin ang anak ko. Praning na kung praning pero ayokong mawala sa akin ang bata. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta ang puso ko ay masasabi kong naninibugho ako o nagsiselo sa babaeng ipinalit sa akin ni Aldrin. Pero hindi ko yon pinapahalata sa dati kong boyfriend dahil ayokong magmukhang mahina sa harapan niya. Abot langit ang galit ko sa kanila lalo na sa tatay ng anak ko dahil hindi na niya ako nirespeto nang pumatol siya sa ibang babae samantalang may anak na kami. Sa kasalukuyan ay focus ako sa anak ko at sa pagpapalaki sa kanya. Si Aldrin naman ay dumalang na ang pagbisita sa bata pero hindi ko na masyadong inalam kung bakit. Bahala na siya sa buhay niya. Ayoko ng problema kaya okay lang na nawala na siya sa buhay ko. Pero napaisip tuloy ako. Karma ko na yata ito kasi nagloko ako noon sa dati kong karelasyon. Kung oo, totoo nga na bumabalik ang kabutihan, pati na rin ang kasamaan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. God bless po Papa Dudut and more power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vanessa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.